Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. De facto martial law. Ayan po yung banat ni Kong Leandro Livesti. Kagabi po ito. Ayon sa kanya, nakaranas umano ang Pilipinas ngayon ng tinatawag na de facto martial law. Ano nga ba yung de facto martial law? Akala ko po ito impacto martial law. Kasi yung mga nakaupo sa Malacanang, mga impacto. Bongbong Marcos, magpapaupira nga ba sa kanyang namamagang bituka? Ayan po ay pag-usapan rin po natin dahil po naglabas ng pahayag ang Palacio de Polvoron na mayroon umanong mga fake news na kumakalat sa social media na si Bungit umano ay nagpapaupira. Mukhang malapit na po mangyari ang wish ni Cara David, no? Boji D, huli na nakipag-meeting po kasama ang mga makakaliwang grupo. Ito po ay naganap bago isampa ng mga makakaliwang grupo ang kanilang impeachment labang kay Bongbong Marcos. Ano po yung nakikita natin dito? Ako ay nakita ko lamang dito ay drama lamang ho ito ng gobyernong Marcos, mga kaliwang grupo, si Boji D ang ginamit. Same ang pattern. Kung si Tambaluslos ay nakipag-meeting sa mga kaliwang grupo lagi, ito naman si Boji D ay nakipag-meeting. Wala, utak pa rin ito ng bangag admin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Agila. At syempre, suportahan niyo po ang pangalawang YouTube channel ko. Pag-usapan po muna natin itong impeachment laban po kay Bongbong Marcos. Kasi nga po, yung pangalawang isinampang impeachment ay itinanggap na po kahapon at nag-convene na rin po ang Kongreso patungkol dito. Nakakalungkot dahil yung inasahan nating impeachment ay hindi nakasama sa pag-convene ng Kongreso kagahapon po. Sayang lang, no? Kasi ayon po sa mga abogado, kagaya ni Atty. Harold Respicio, Topacio, mga bigating mga abogado, Luna, ay mabigat po ang kanilang mga ebidensya laban po dito sa kay Bongbong Marcos patungkol po sa articles of impeachment. Subalit nakakalungkot ay hindi po sila bumalik kagahapon. Ang bumalik lamang ay mga kaliwang grupo. Ito na nga po ang tatalakayin po ng Kongreso, tinalakay na nga kagahapon at isusumid at ibibigay na po ito sa mga tradies sa Committee on Justice. Ito po. Anak na kamuti. Excited po tayo dito na bumalik itong grupo ni Mike Defensor kagahapon. Kaso ang resulta, kakahintay po natin hanggang maghapon, wala pong bumalik. Ang bumalik po ay mga kaliwang grupo. Pakinggan po natin ang balitang ito. Narito po. Hindi yan. Narito. Inihain na sa Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para po sa detalye, may express report mula sa Batasang Pambansa si Marian Enriquez. Marian, tinanggap na ba ng Secretary General itong ikalawang impeachment complaint? Yes, Rose, mag-aalas 11 nga kaninang umaga nang tanggapin ng Office of the Secretary General ang nirefile na impeachment complaints ng Grupong Bayan at Makabay Block. Ito yung ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakabalik na nga mula sa abroad si Secretary General Sheloy Garafil, pero nananawagan ng Grupong Makabayan na mai-withdraw o maipadala na agad ngayong araw ang kanilang reklamo sa Office of the Speaker. Sa ilalim kasi ng House Rules, oras na maipal ang reklamo sa opisina ng SECDEN, ito ay dapat immediately mai-refer sa Speaker. Pero ayon kay Acting Chairs Party List Representative Antonio Tino, hindi raw sila nakakuha ng definite commitment mula sa SECDEN na ipadadala ito agad kay Speaker Boji D. Sinabi raw ni Garafil sa kanila, bukas daw ito maipadadala. Tumunguri ng grupo ng mga complainant at sa Speaker's Office at pinapasok ang tatlong kongresista. Umaasa silang maisasama ang kanilang reklamo sa Committee on Justice dahil diit nila malalim at may mga argumento silang inilahad sa kanilang reklamo na wala sa unang impeachment complaint na pinupunto ng iba na basurang reklamo. Pangamba ng grupo, oras na ma-refer ito sa Committee on Justice, matitrigger o mag-uumpisa na ang one-year bar rule at hindi na pwede maghain ng reklamo sa Pangulo sa loob ng isang taon. Betrayal of public trust, nakasentro ang ikalawang impeachment complaint. Samantala, Rules, formal na nang nag-inhibit o hindi nasasali si House Majority Leader Sandro Marcos sa anumang deliberasyon ng House Committee on Rules kaugnay sa mga reklamong impeachment laban sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Ang desisyon ito ay hindi raw dahil sa anumang legal na obligasyon, kundi dahil sa mas mataas na pananagutan. Ang pangalagaan umano ang integridad ng Kamara, protektahan ang kredibilidad ng mga proseso nito at panatilihin ang tiwala ng publiko sa konstitusyon. Ginawa raw niya ang hakbang na ito hindi bilang pag-iwas sa pananagutan, kundi bilang pagpapatibay nito. Marian, balik sesyon na nga ngayong araw ang Kamara. Sige lang, tuloy natin konti. Ano bang inaasahan natin? Yes, ngayong alas 3 nga ng hapon, mag-resume yung sesyon ng Kamara at aabangan natin kung ano yung magiging development sa plenaryo tungkol sa impeachment. Kung may sasalang na ba ito sa order of business at refer nga sa House Committee on Rules. Base kasi sa House Rules on Impeachment, meron lamang 10 session days ang Speaker para mailatag ito sa order of business at 3 session days naman para mai-refer ito sa Committee on Rules. Yan muna, o sa Committee on Justice. Yan na nga po yung nangyayari po kagahapon, no? Kapag convene po ng session, tinalakay na po nandiyan na po sa kasama na po nila na pinag-uusapan yung impeachment. Dalawa po yung nakalagay sa kanilang pag-uusapan na impeachment yung una at saka yung sa mga makakaliwang grupo. Hinayang ako sa pangatlo. Tuloy Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik tayo. Preference of business, Ito na verified yun. complaints for impeachment, verified complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito na po yung pag-convene sa Kongreso kagahapon
Yung mga verified impeachment, dalawa po. So, ito, pakinggan natin. filed on January 19, 2026 by Attorney Andre R. De Jesus and endorsed by Honorable Journey Jet V. Nisay of Pusong Pinoy Party List. To the Committee on Justice. Verified complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. filed on January 26, 2026 by Liza Largoza Maza, Teodoro A. Casino, Renato Reyes Jr., Attorney Nery Colmenares, Eufemia Pet Camimi Doringo, Modesto Camodi, Torque Toque Floranda, Ronel Arambulo, Ronaldo Cajerom Adonis, Joaquin H. Benaflor, Ming Archie Salvame Gomez, Jem Mia Antonio, Lucky E. Oralier, Clarice Joy A. Palse, Gerard Francis A. Palma, Ruby Ana Bernardo, Vladimir A. Cuetia, Maria Francesca E. Reyes, Emerenciana de Jesus, Jacqueline B. Ruiz, Ray Christopher Reyna V. Salinas, Manuel R. Baclagon, Emmanuel Acosta, Santiago Y. Dasmariñas Jr., Elizabeth Tabios Camoral, Natalie Julia Q. Heralde, Aldrin Cabajes Parto, Kian Joseph Canaman Peralta, John Andre Malaca Alcala, Ronnie Manalo, Zenaida Zoriano, Arvin Escarial, Antonio C. Palmero, Tiffany Faith Brillante, Jacob Vergara Baluyot, Criselda Fiel, Kathleen Gea de Guzman, and endorsed by Honorable Antonio L. Pino of ACT Teachers Party List, Honorable Sara I. Elago of Gabriela Women's Party List, and Honorable Rene Luis M. Co. of Kabataan Party List. Ayan na po, yung verified impeachment laban po kay Bongbong Marcos. So, dalawa po ito doon sa, yung isa sa Pusong Pinoy at saka ito sa Makabayan Black. So, yung grupo ni Mike Defensor ay hindi po bumalik kagahapon. Sayang yung pagkakataon na pag-asa sana natin na maisama itong impeachment complaint ng grupo ni Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio. Hindi natin alam ano yung reason nila, bakit hindi po bumalik. Kasi yung mga statement po ni Mike Defensor, walang gana daw sila na bumalik kasi nga alam na po nila yung unang impeachment, yun po yung tatalakay na. Kaso nga ito, nagsamiti sana sila ng impeachment, o kagaya ho nito. Yung Makabayan Black, yung impeachment nila, sinama ho. Di nasama sa pag-uusapan. So mamimili po yan sa tatlo. Siguro magkaroon, kung tatlo po yung natanggap na impeachment ng Kongreso, so mamimili yung tatlo kung alin po ang i-refer sa Committee on Justice or magkaroon ng consolidation. Para at least paano lumaban tayo, no? Kasi baka sinasabi kasi nila, sayang lang din daw yung panahon pag bumalik tayo dahil nga alam na natin yung unang impeachment po, yung i-refer sa Committee on Justice. What if ang nakikita ko, ang mare-refer po ay yung sa Makabayan, kung meron tayo, masama rin po tayo. Yun yung iniisip ko eh. Sana sumugal na lang din po, total, nandun naman kayo, pinaalam nila sa buong mundo na ito maganda tong aming impeachment. Pati ba yung ebidensya, pinag-aralan namin to. Kaso hindi nila tinindigan ng tuluyan. Hindi natin alam Kasi meron namang 3 days, no? Wala na rin. Hindi na rin makakahabol yan. Kahit na magsampa po sila ng impeachment ngayon, hindi na po rin matatanggap kasi nag-convene na ang Kongreso. Pag nag-convene ng Kongreso, yung impeachment, kunyari ngayon, pupunta sila Topacio, hindi na rin tatanggapin yan. Kasi nga, meron ng naunang impeachment na nasalang na po kagahapon sa plenaryo. So, sayang. Ako po ay nanghihinayang dahil maraming ebidensya sila, no? Maganda yung kanilang articles of impeachment at suportado, may substance na sabi nga ho ni Attorney Respecio, ay talagang pinag-aralan nila ito, pinagpuyatan nila ng ilang araw ho. Kagaya po yung nahuli nila na statement ni, sino ba yun? Toby Tiangco. Sama sana rin nila, kasama rin yung sa kanilang ebidensya. Kaso, wala na eh. Paano to? O ito, pakinggan natin to. Kay Congressman Toby Tiangco na mismo nang galing. Nalam daw ni PBBM ang umano'y korupsyon sa kanyang administrasyon. Tingnan mo. Piniting pa raw niya si Congressman Martin Romualdez at ngayon fugitive from Justice Saldico. Ano kaya ang masasabi ng palasyo sa mga pahayag ng kaalyado? Sipin mo inamin lang ni Toby Tiangco na alam ni BBM ang korupsyon. Hindi man pwedeng makasuhan si BBM kahit merong ganong statement na magtuturo. Ikaw BBM, alam mo yung korupsyon, hindi ba makasuhan? Kailangan ma-impeach muna. Kaya tama sana yung nagsampa sila ng impeachment kaso hindi bumalik. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi kinukuha niyo yung pera ng Congress. So, yun ang sinabi niya. Pinabulaanan ng Malacanang na kumpirmado ang sinasabing usapan ni Navotas City Representative Toby Tiangco na nasaksihan niya raw kastiguhin ni Pangulong Bongbong Marcos, si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez at Zaldico. Ayon kay Tiangco, pinagalitan umano ng Pangulo ang dalawa dahil sa pagkakamkam ng pera sa Kongreso. Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the President's asking, Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyo kainin, ilang Ferrari gusto niyo? Ang pahayag na ito ni Tiangco ay isa sa mga ebidensyang tinitingnan ng kampo ni Attorney Ferdinand Topacio, Ayan, former Ilocos sayang. Governor Chavit Singson at former Congressman Jing Paras at Mike Defensor na alam ng Pangulo ang nangyayari sa kanyang bakuran. Pero sa parehong panayam, sinabi ni Tiangco na naniniwala talaga siyang na walang kinalaman si PBBM sa lahat ng usapin sa flood control scandal. The knowledge that there is corruption, but as stated by no less than a member
member of the legislature, Representative Toby Tiangco, who has no interest in impeaching the president. Kung alam naman pala ng Pangulo na may kumukubra ng pondo sa Kongreso, ano raw ang ginawa niya sa impormasyong ito? Dagdag ng kampo ni na Topacio, bukod dito, makapalang inihain nilang impeachment complaint laban kay Sayang PBBM yan, oh. dahil inilabag-an nila ng Pangulo ang halos lahat ng nasa konstitusyon maliban sa treason. Sagot ng palasyo, Wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Tiangco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. si Tiangco ang campaign manager ng administration-backed Alyansa para sa Bayan noong 2025 midterm elections. First cousin din ni Romualdez ang asawa ni Tiangco na si Michelle Romualdez. Ang mismong nagsabi daw kay Tiangco na dumistansya kay Romualdez dahil masisira umano ang kanyang asawa kapag sumama sa kanyang pinsan. Formal lang inihain ang pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo ngayong araw at sa pag-recuse ng presidential son sa pagpusad ng impeachment complaint, saan kaya hahantong ang huling 2 taon ng Pangulo? Wala. Pupunta tayo sa kumuno. Yes, yo, Topacio! Nanginumin naman, talagang ano ako nanghihinayang ako doon sa pangatlong impeachment. Wala. Hanggang doon lang. No? Kita mo, malita-malitang dokumento, ebidensya. Pati ito, statement ni Toby Tiangco, magagamit talaga yan. Kasi yan ay pag-amin, pagkumpirma na alam ni Bongbong Marcos ang korupsyon. So, alam pala niya, tinutolerate niya. Tolerated ang korupsyon under sa kanyang administrasyon. Ang problema nga, ngayon, mga kabisdak, hindi ho sila bumalik kagahapon. Ako hindi naman ako parang hopeless rin na wala na tayong magawa na si Bongbong Marcos ay ma-impeach, no? Kaya mo in-impeach kasi nga gusto mong maalis sa pwesto. Marami namang pamamaraan Hindi lang naman impeachment Kaso nga yung pagkakataon nga sana na ito yung isa sa mga paraan na maalis ang isang pangulo na nakaupo sa Malacanang dahil sa pangungurakot, dahil sa betrayal of public trust, dahil sa culpable violation of law. Wala hindi ho na hindi po inaasahan natin na itong grupo ni Ferdinand Topacio, Mike Defensor, ay hindi bumalik. So okay na, ito na nga ho ngayon. 2 impeachment at verified impeachment ang tatalakayin sa Kongreso. So ano po ang mangyayari dito? Hindi po ako naniniwala dyan sa impeachment ng mga kaliwang grupo. Mga buang sila. Lalo na yung nauna, hindi talaga ako naniniwala. Promise. Yan ay pakawala ng palasyo. Hindi po sila lehitimong oposisyon. Sila po ay mga bayaran. Tuta rin po yan ni Bongbong Marcos. Tuta rin yan ni Sandro, tuta rin yan ni Romualdez. Bakit? Tingnan mo to si Bojid Pagkatapos, bago magsampa ng impeachment itong mga hinayupak, siguro kumain muna sila. Saan ba sila kumain? Nag-almusal muna kayo? Kasi sinampa po yung impeachment 11 So siguro almusal po ito. Kasama yung mga kaliwang grupo. Ito na ho tayo. Ngayon, kumbinsihin nyo kami na totoo yung impeachment na sinampa ninyo. Pilit nyo kami paniwalain. Pero mahirap maniwala Tingnan mo si Bojid Tingnan mo yung mga nagsampa ng impeachment. Si Rinico, si Liza Masa, si Tinio, si Franz Castro, nandyan din. Parehong damit. Bago sila nagsampa, kasama si Bojid So pinagluloko tayo. So drama nga itong impeachment na ito. Useless! Yes, yo, Topacio! Ang inaasahan po sana natin na impeachment na talagang may makikita tayong pag-asa, ayun yung kay yes, yo, Topacio. Kaso ang problema, hindi bumalik. So wag na po tayong umasa pa na sa impeachment na ito. Wag na po tayong umasa pa na magsampa ng impeachment sila kasi hindi na po pwede yan. Matik, hindi na po tatanggapin yan. Kasi nga, nandun tapos na Malamang ngayong araw, nasa Committee on Justice na. Hahabulin nila Topacio, kunyari ngayon. So, lalong komplikado. Lalong sasakit ang damdamin ng maraming Pilipino dyan. Huwag na lang kayo humabol kasi wala naman Kasi magugulo na naman. Gagawin naman komplikado. Pero kung kagahapon sana yon wala na. Nasama na sa order of business ng Kongreso. Nakasama na Bakit sa mga kaliwang grupo? Anong nangyari? Kailangan magpaliwanag sila ni Mike Defensor at Ferdy Topacio. Bakit hindi sila bumalik kagahapon? Kung babalik sila ngayon, may pag-asa pa ba? Wala na, hindi na po makasama sa business of order Pero tingnan natin kung babalik sila ngayon kasi sabi within 3 days, kailangan maibigay na po ng mga kongresista sa Committee on Justice pagkatapos nila maisama sa business of order kagahapon. Yan. Sayang na sayang talaga anak ng kagwang. Anyway, may pag-asa pa naman. Kung hindi ma-impeach, hindi man talaga ma-impeach yan dahil yan, mima lang, drama-drama. Tingnan mo si Bojid Sa ano na lang siguro tayo? Sa bitukang na mamaga.
Hintay natin ngayong araw. Ano mangyayari? May paliwanag ba sila ni Arthur ni Ferdinand Topacio? O ito na lang. Baka may pag-asa po tayo sa wish ni Cara David. Alam mo, ako po ano talaga, naalibadbaran, no? Mga kumakalat sa social media na di umano inooperahan si Bongbong Marcos sa bituka. Sino ba nagpapakalat nito? Sila lang din eh. Kampo ni Bangag para may mapag-usapan. Tapos kagahapon yung press con, tinanong si Chucky Clear eh. Anong sabi? Chucky Clear, anong nangyaya balita na inoperahan daw sa bituka si Bangag kasi nga namamaga bituka niya. O di ba kaya totoo? Na hindi mo na inoperahan. Baka noon siya bilang. Ayan na lang, dito na lang tayo babawi. Sa wish ni Cara David. Pakinggan po natin ang balitang ito na di umano fake news. Yung balitang inoperahan sa bituka si Bangag. Fake news. Yan ang sagot ng palasyo sa mga ulat na operahan naman si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa impeksyon sa bituka. Dahil mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, kumusta na ang kalusugan ng Pangulo? Lord Gigi, malinaw yung naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Itinanggi niya yung mga usap-usapan na pakakailanganin ni Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa operasyon matapos ngang lumabas yung diagnose sa kanya ng kanyang doktor na meron siyang diverticulitis. Matatandaan natin kasi na nung Wednesday evening last week, isinugod siya dyan sa may St. Luke sa Quezon City dahil nga daw sa discomfort. Pero ang paglilinaw dyan ni Jose Castro, hindi totoo na kailangan sumailalim sa surgery ni PBBM. Stable daw yung kanyang kondisyon at back to normal na ang kanyang mga activities ngayong araw. Wag na magpa-opera, Nyor. Sayang pera, Nyor. Kukunin ka rin naman ni Satanas. Okay na yan, kaya mo naman. Back to business daw siya. Back to singot ang buang. Baka dito tayo magkakaroon ng pag-asa na papalitan tong animal na to. Pero kung yung sakit niya talaga malala na. Kasi pag sinasabi mo yung bituka na mamaga, may mga butas-butas na ba? Dahil sa kasinghot at kakainom ng mamahaling alak, talagang kailangan niya mag-undergo ng operasyon. Kasi may sintomas na siya eh. Discomfort, baka nabigla siyang nahilo, or baka may lumabas na dugo no, sa wheat packs. Hindi natin alam. Kasi mahilig man sila magsinungaling. Pero siguro kung ikaw, mahal sa buhay, no, ni Bangag, ganun talagang payo mo. Pirahan mo ng bituka mo. Kasi pag hindi mo yan ipo-operahan, bibigay ka. Weak man yan, matanda na rin ho yan. Ambisyo, tuloy-tuloy pa rin. No? Nasa kanila lang, ako wag na ho para Presidente Sinday. Yan, kanina sa Malacanang, tumalo na nga siya doon sa Economy and Development Council meeting. Kasama niya yung ibang mga opisyal ng gobyerno. Kaya okay na raw ang Pangulo. Kakarating din sa atin ng advisory. Mukhang meron na rin siyang public event this coming Wednesday. So aantabayan na natin kung sakasakali. Baka yan yung kanyang unang public appearance after nga niya madala sa ospital noong nakaraang linggo. Pakinggan natin yung bahagi na pahayag ni Jose Castro. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. Kung ano man mapag-uusapan, maaari kong maibigay bukas. So talagang malala si Bangag, no? Malala na yung kalagayan niya kasi bakit bigla ho siyang naglaho na parang bula, no? Utang ina nyo, pagbayaran mo talaga ang katrayduran mo kay former President Duterte. Pagbayaran mo talaga nyor ang katrayduran mo sa bayan, sinisingil ka na. Sinisingil ka na ho. Yan ang nakikita natin dito. Alam mo, pag-usapan muna natin yung sinasabi na ni Livesti na ang Pilipinas ngayon ay nakaranas ng de facto martial law. Ano nga ba yung de facto martial law? Narito pakinggan po muna natin itong si Leandro Livesti. Kagabi po ito eh. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kina-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at ibang sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Palakpakan natin. De facto martial law. Ito po ay nangyayari sa isang bansa o isang gobyerno na yung pamamalakad ay mistulang martial law. Ginigipit kagaya ngayon, ginigipit ang mga nagkikriticize, kinakasuhan yung mga nagkikriticize sa gobyerno, inciting to sedition, kung ano-ano na lang, kagaya ginawa kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong, hindi na nare-respeto yung batas, bend the law. Ito po ngayon yung Marcos admin. Martial law pero hindi deklarado, kaya ang tawag dyan de facto martial law. Kagaya itong si Leandro Livesti, yan, biktima siya ng tinatawag na de facto martial law. Si Tatay Digong, biktima ng de facto martial law. Mga political vlogger, biktima ng de facto martial law. Kinakasuhan, di ba? Inciting to sedition. Sila ni Pukis, ayan,
biktima ng de facto martial law. Pag sisigaw ka ng Bongbong resign, kakasuhan ka ng inciting to sedition, rebellion. Yan yung halimbawa ng de facto martial law. Hindi deklaradong martial law, pero nakaranas po tayo ngayon ng martial law. Like father, like son talaga itong si Bangag. Junior at senior pareho. Ang sabi ni Leandro, ganun din yung nangyayari noon sa martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Kasi yung martial law, di ba, 1972, bago mag-martial law, nakaranas na po ang Pilipinas ng de facto martial law sa pamumuno po ni Ferdinand Marcos Sr. Ayan po yung nangyayari. So ngayon, under junior admin, Bangag admin, ito rin po yun. De facto martial law. So mukhang mahirapan din kasi sila magdeklara ng martial law. Ano ba yung kanilang dahilan para magdeklara ng martial law? Mahirap na sa noon, medyo madali lang magdeklara ng martial law. Pero ngayon, mahirapan, kailangan may mga rebellion, kailangan merong mga terrorism attack, ganyan. Merong constitutional crisis. Pero putang na yung ginagawa nila sa Mindanao, hindi ba kaya? Yan ang pakay ho nila eh. Magdeklara ng martial law, di ba yung RPG na inambush yung ampatuan? Ganun ho katindi. Ang nangyayari po sa Pilipinas ngayon, de facto martial law. Tingnan mo ngayon si Leandro Leviste, kinasuhan eh. Iimbestigahan na ng House Committee on Legislative Franchises ang prangkisang iginawad sa Solar para sa Bayan Corporation ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binasa na sa plenaryo ang motion kanina at i-refer na sa Committee on Rules. Ayon sa House Committee on Legislative Franchises Chairman Jeffrey Ferrer, layo nitong mabigyang linaw ang issue o ilang issue sa kumpanya tulad ng sinasabi mo nung paglabag sa prangkisa. Imbitahan daw ng komite si Leviste sa pagdinig. Gate naman ni Ferrer, hindi ito pamemersonal at walang kinalaman sa pagsasalita ni Leviste kaugnay sa flood control scandal. Tugon ni Leviste, maganda itong balita. Nais daw niyang kunin ang pagkakataong ito para itama ang umano'y maling impormasyon sa social media tungkol sa kanyang negosyo. Wala, kalukuhan na walang kinalaman sa pagsisiwalat ng Cabral Files. Kinalaman yan, tangin na itong mga kongresista. Yan, resulta ng impacto martial law. Nang nanumuno, demonyong tao. Ayan po yung bunga. Kasi nga, ang purpose nila yan, mag-martial law tayo, dahil talo na tayo sa susunod na election, 2028. Yan ang nakikita ko eh. Na ngayon nga, pinapalutang nga ni Trillanes na merong bagong unit team, Unipink. Leni Robredo, Bongbong Marcos, magsanib puwersa sa 2028. Nagkaaligaga sila kasi hindi na talaga nila matalo-talo ang mga Duterte. Maniwala ko kayo sa akin. Di ba? Sabi ni Trillanes na, tayo, magsanib puwersa tayo para matalo natin si Inday Sara Duterte, mga Duterte. Pero tinabla siya ni Hunty Virus ha. Mantakin mo, hindi pa nabuo yung Unipink, nawasak na. Sabi, wala kaming ganun, pinag-uusapan. Ito, pakinggan natin muna itong si Antonio Trililing. Ling! Ito. Ay, sorry, hindi yan. Sanib puwersa si Leni Lugaw at saka si Bangag. Isinusulong ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa ang oposisyon at administrasyon. Ito lamang daw ang paraan para matalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Narito ang express report ni Rainiel Pawit. Noong 2022 elections, unit team ng BBM Sara at kakamping ng Lenny Kiko ang matinding naglaban. Pero alaunan, nabuwag din ang nanalong unit team. Kaya naman may bagong sinusulong na alyansa para sa 2028 presidential elections si dating Senador Antonio Trillanes. Yan ang pagsasanib ng mga taga-suporta ni dating Vice President Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinutulak ko nga ay magsanib puwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others with the administration supporters. Kasi pagka ganun, mas malaki yung chance talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. Ayon kay Trillanes, bukas din daw sa mungkahi ang ilan sa kanilang kaalyado, lalo't naghahanda na umano si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon. For all you know, hindi na nila kilala si Leni at the time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Kamakailan magkitang muli ang dating magkakante na sina Naga City Mayor Leni at Senador Kiko Pangilinan. Bago yan, nagsama-sama rin ang mga tumakbo noon sa Leni Kiko slate na sina Senador Risa Hontiveros, mga kongresistang sina Shel Jokno at Laila De Lima, kasama si Trillanes. Sa podcast interview naman na Let's Talk with Pia Hontiveros, sinabi ni Senator Risa na maaga pa para may mabuong alyansa sa pagitan ng oposisyon at ng administrasyon. Kailangan daw muna itong pag-isipan at pag-usapan lalo't magkakaiba raw sila ng nakaraan. Ang gusto raw ni Senator Risa, magkaroon ng malakas na pambato ang oposisyon, yung most winnable candidate. Nang tanungin naman kung tatakbo siya sa pagkapangulo, sabi ni Senator Risa bukas siya riyan kung siyang pipiliin ng kanilang kampo. Sa kabilang banda, bukas din naman daw si Hontiveros kung may iba pa silang mapipiling common candidate para mapag-isa ang oposisyon. Isa rin sa matunog na pambato ng kakamping sina Mayor Robredo at Senator Bam Aquino. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na gusto niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Sa kampo naman ng mga Duterte, umuugong ang tambalang VP Sara at Senador Rodante Marcoleta. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Meron ding impormasyon na si Senator Cheese ay nag-a-apply din. But I think ang nangunguna o nakakaalamang dyan ay si Marcoleta. Ay, gusto ko yan, Trillanes, yung sinabi mo. Sa lahat ng sinabi mo, yun ang gusto ko. Vice President si Senador Marcoleta. Ay!
Hindi daw kaya ang pwersa ng mga Duterte, kaya uniping tayo. Hindi talaga magkaintindihan kasi nga, bakit mo kukunin si Leni Robredo for president? Eh si Hontiveros, nangangarap yan maging presidente. So ano ang mangyayari sa kanya? Kukontra talaga siya. Tingnan mo, di ba? Ito may interview kay Hontiveros. Oh. Okay, I'm open to running for president and I will certainly support a common candidate because that's been my advocacy from the start. O, tingnan mo siya daw kasi pinakamalakas, si Our Lady of Insertion. Mas malakas siya kay Leni Robredo. Tatakbo siya presidente. Eh, yung tinanong kagahapon, okay na ba yung Unipink? Ayaw niya eh. Oh. Pero yung bagong unit team daw po, Sen, may idea na po ba kayo kung sino yung bubuo dito? Wala pa po sa ganyang ito dahil yung nga po yung step 1 which is yung pagkakaisa at sama-samang desisyon ng mga opposition or opposition forces. Ang unang kailangan atupagin at inaatupag ay yung pagkakaisa ng lahat ng mga puwersa sa mga pink namin at lampas pa. Lahat ng mga nangangarap ng reforma, ng pagbabago sa sistema at hindi lang sa mga personalidad. Yung iba pong mga tanong ay siguro kung ilalapit sa amin ay pag-iisipan at pag-uusapan, magkakaisahin din at a later stage. Pero first things first muna, pagkakaisa at sama-samang desisyon. Ayan na, nagsasalita na siya ng pagkakaisa. Wala na yan. Hindi kaya, matibag ang Duterte forces eh. Kasi si Trillanes na nga yan, atakdog na nga nagsabi din, hindi kaya natin yan. Kailangan magsanipersa tayo. O sino yung pangtapat ninyo? Yan ngayon pa lang, nagkalitsi-litsi na kayo kasi nga, tingnan mo ang gusto ni Hontiveros siya, maging presidente. Eh si Trillanes, ayaw ni Trillanes kay Hontiveros na maging presidente. Candidate, gusto ni Trillanes si Leni Robredo at si Bangag yung magtandem eh. Wala rin naman puwersa si Bangag. Wala naman ding supporters yan eh. Ngayon lang, kasi mga politiko lang naman yung mga sumusuporta dyan. Mga buhaya, pero sa ground talaga, mga butante, wala. Galit ang taong bayan dyan. Talo pa rin kayo, maniwala ho kayo. Eh, kahit sino po yung itapat siguro kay Inday Sara, walang panama. Ang nagustuhan ko sa sinasabi lang ni Trillanes, yung matunog daw na ano ngayon ay si Marcolita at si Vice President Inday Sara. Yan ang pinakamagandang tandem. South at North. Huwag ka na kumopal, manggagamit. Promise, yan ang pinakamagandang tandem para sa akin. South at North. Kasi, kung gusto mong manalo pareho, kailangan merong Mindanao, merong Luzon. Yan ang pinaka-the best tandem. Lalo na po si Marcolita, Iglesia ni Cristo. Nako, sulit talaga yan. Panigurado. Dala. Pero Dilawan, malabo na. Di nauubra yan. Unipink, putang na. Wala naman kayong bilang eh. Nagkaroon lang ng kapangyarihan ngayon ang mga Dilawan, mga Pinklawan because of Bongbong Marcos. Kasi Bongbong ngayon ang presidente, so kumakapit itong mga hinayupa kay Bongbong Marcos. Kaya kagaya ng mga kaliwang grupo, basura man yan sa panahon ni Tatay Digong. Pero by this time, nagkakaroon sila ng kapangyarihan. May puwang. Dahil binigyan ho ng puwang ng gobyernong Marcos, pinapalakas eh. Ito na naman yan sa panahon ni Tatay Digong. Kaya duda po ako kung kakayanin nila ang puwersa ni Vice President Inday Sara Duterte. Lalo na ngayon, hindi umubra yung kanilang mga paninira at nagbumirang. Sinabi nila, kurakot si Inday Sara. Wala namang patunay, puro lang ganyan, akusasyon. At mismong Commission on Audit, sinabi yan, modified opinion. So yung tuta nila na si Trillanes, sampa ng sampa, kaliwat kanan, labang Inday Sara. Pero si Tambaluslos, hindi sinasampahan, hindi rin uubra yan. Kasi kailangan muna ma-impeach si Inday Sara bago masampahan sa ombudsman. Paano pa pag nagiging presidente na yan si Inday Sara? Saan katunyo magtatago? Kaya wala pong makakatibag kay Vice President Inday Sara sa 2028 presidential